Hayop ka? Kakalaba ko lang neto kahapon ah. Makasabi ka ng madumi ito sa paningin mo ah. Nasa isip ni Daryl sa kanyang sarili. Magsasalita na sana siya ng kanyang opinyon sa mga sinabi ni Giselle nang hatakin siya palayo ni Alex Armstrong. Malapit silang magkaibigan noong high school pa lang sila. Nagkaroon na rin ng ilang pagkakataon kung saan nakipag-away at nagkating classes ng magkasama. Mukhang si Alex lang ang nag-iisang hindi nandidiri kay Daryl ngayong gabi. Matapos hatakin si Daryl sa isang tabi, iniling ni Alex ang kanyang ulo at sinabing, "Bro, sinasabi ko na sa'yo, isa ang tulad ni Giselle sa mga uri ng babaeng hindi natin dapat nilalapitan. Naghahanap ka ba ng sermon at kahihiyan sa ginawa mong iyon kanina?" Hindi na nakapagsalita pa rito si Daryl at tumawa na lang ng mahina. Uminom at kumain silang lahat ng hindi namamalayan ang mabilis na paglipas ng gabi. Maging si Giselle ay tipsy na rin, kaya nang pilitin ng kanyang mga dating kaklase, kinuha niya ang mikropono at kumanta habang dahan-dahang sinisway ang kanyang katawan. Naging mahinhin at kaakit-akit ang kanyang itsura sa mga sandaling ito na mas lalong nakapagpabighani sa mga lalaki na nasa kanyang paligid. Napakaganda talaga ni Giselle. Malalim na ang gabi nang magpasya silang umuwi. Hindi nakapunta sa reunion ang kanilang class teacher dahil may bigla itong kinakailangang gawin last minute, kaya nagpasya silang magkaroon na lang muli ng pagkikita-kita sa susunod na Monday. Habang papaalis, nagkandara pa ang mga lalaki sa kanilang klase na ihatid si Giselle pa uwi. Pero agad itong sumakay sa kanyang Porsche at umalis nang makarating sa entrance na gumulat sa kanilang lahat. "Napakaganda niya talaga," bulong ni Alex sa tabi ni Daryl. "Hindi na ako magtataka kung bakit mo nagawang tumabi sa kanya kanina. Wala akong pakialam kahit mabawasan pa ng 10 taon ng aking buhay kung makakasama ko naman siya ng isang gabi." Nanlalamig namang tumawa rito si Daryl. Kung ganoon, pinaplanong pumunta ni Giselle sa Platinum Corporation bukas para pumirma ng kontrata? Tamang-tama. Nasa isip ni Daryl dahil pinaplano niya ring pumunta roon bukas para tanggapin ang bago niyang posisyon bilang president ng kumpanya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Natawa ang kanyang mga kaklase sa paligid nang marinig ang kanyang ringtone. Anong era na ba ngayon para makakita ako ng isang tao na gumagamit pa rin ng Nokia? Mabilis na sinagot ni Daryl ang tawag matapos makita ang nakadisplay na numero dito. Bago pa man siya makapagsalita, agad niyang narinig ang boses ng kanyang biyanan na si Samantha sa kabilang linya. "Alam mo ba ngayon ang tao ng reunion ng aming pamilya? Daryl, gusto mo bang hintayin ka pa ng buong pamilya namin bago magsimula? Pumunta ka na rito, ngayon din." Dito na napatili si Daryl. Nakalimutan na niya ang tungkol sa family reunion ng mga Lindon. Agad siyang sumakay sa kanyang scooter habang nasa harapan ng kanyang mga kaklase at mabilis na umalis. Pero kahit nagawa na niyang makalayo sa mga ito, nagawa pa ring marinig ni Daryl ang boses ng mga babae niyang kaklase na tumatawa sa kanya. Isang Land Rover ang makikitang nakapark sa gate ng isang high-end residence na matatagpuan sa Bayhai City. Isang magandang babae ang makikitang nakatayo sa harapan ng sasakyan habang naiinip na tinitingnan ang kanyang cellphone. "Nakabalik na ako," sabi ng humihingal na si Daryl. Itinabi niya ang kanyang scooter at agad na tumakbo papunta kay Lily. Nagawa niyang makita na suot ng napakaganda netong paa ang pares ng Worship of Crystal. Mukhang nagustuhan niya ang regalong ito na kanyang agad na isinuot para sa reunion. Pero nanlalamig siyang tiningnan ni Lily at sinabing, "Sasabihan na kita ngayon pa lang,
Ngayon ang tao ng reunion ng mga Lindon, kaya mas maigi kung ititikom mo na lang yung bibig mo roon at ilayo ako sa kahihiyan. Oh, sagot ni Daryl. Hindi pa tuluyang nakakasakay si Daryl sa sasakyan nang makarinig na naman siya ng isa pang reklamo. Wala ka bang suit, Daryl? Hindi mo ba alam kung gaano kalaking kahihiyan ang madadala mo sa pagsusuot ng mumurahing damit na iyan? Walang awang tinanong ni Samantha. Nakasuot naman si Samantha ng isang short dress na nagpapakita ng angkin niyang ganda. Makikita ng sino man ang pinagsamang maturity at pagiging kaakit-akit ng kanyang aura sa sandaling makita nila ito. Isa siyang magandang tanawin na agad makakakuha ng pansin sa kahit na sinong nasa kanyang paligid. Tahimik naman itong binaliwala ni Daryl. Agad na nagalit si Samantha nang makita ang walang pakialam na si Daryl. Bingi ka ba talaga o tanga? Tingnan mo kung gaano ka-cheap. Parang naging sumpa sa ilang henerasyon ng aming pamilya ang pagpapakasal mo sa aking anak. Huwag ka nang magalit, ma'am, sabi ni Lily habang dahan-dahang nagdadrive ng sasakyan. Paano hindi ako magagalit? Sabi ni Samantha habang dinuduro si Daryl. Inuutusan kitang magpunta sa marriage registry pagkatapos ng okasyong ito at mag-apply ng divorce. Ayaw na kitang makita na pakalat-kalat sa pamamahay namin. Naiintindihan mo? Hindi makapagsalitang umupo roon si Daryl. Noong mga sandaling iyon, makikita ang higit sa 100 mga sasakyan sa labas ng villa na pag-aari ng mga Lindon at ang lahat ng mga sasakyang ito ay itinuturing ng mga luxury cars. Puno ng tao ang hall ng villa nang makarating si Lily at ang kanyang pamilya. Ilang mga tao rito ang lumapit para makipagkamustahan kay Lily pagbaba neto sa sasakyan. Itinuturing ng lahat na bato si Daryl sa mga ganitong okasyon. Walang kahit na sino ang may gustong kumausap sa kanya. Pero wala siyang pakialam dito dahil naririto lamang siya para sumali sa kasiyahan. Kaya sa sandaling ihain na ang handa, agad nang pipila si Daryl para kumain ng kumain hanggat kaya niya. Pero mayroon ding mga tao na mahilig gumawa ng gulo nang walang dahilan. Isa na rito si William Lindon. Mukhang meron itong hinanakit kay Daryl dahil hindi niya pinalalampas sa kanyang mga insulto si Daryl sa bawat sandaling magkita silang dalawa. Yo! Hindi ba ikaw ang napakabait na manugang ng mga Lindon, Daryl? Tanong ni William habang naglalakad mula sa malayo. Sinadya niyang lakasan ang kanyang pagsasalita upang marinig ito ng lahat. Daryl, nakita ko na ang mga damit na iyan sa mga sale noon na. Magkano nga ba iyan? $10 bawat isa? Napatingin ang lahat kay Daryl matapos marinig ang mga sinabi ni William. Tinitigan nilang lahat si Daryl na para bang isang unggoy sa zoo. Mag-iingat ka sa pagsasalita mo ah. $19 ang nagastos ko sa mga ito. Bulong ni Daryl. Dito na sumabog sa tawanan ang buong hall. Sinubukan ng ilang kababaihan na panatilihin ang kanilang postura habang nakikisali sa tawanan. Manahimik ka na lang, pabulong na sinabi ni Lily. Naramdaman niya ang muling pagdurog ni Daryl sa kanyang pride. Kung hindi lang dahil sa rules ng kanyang angkan na nagre-require sa bawat isang miyembro neto na dumalo sa taunan nilang reunion, hindi niya ito magagawang isama. Oh, ikaw pala yan, Lily. Hindi naman sa minamaliit ko ang pamilya mo ah. Wala akong pakialam kung $19 lang ang damit na suot ng asawa mo. Pero kung titingnan ang damit na suot mo, siguradong hindi lalampas sa 1,800 ang halaga nito, tama? Hindi mo ba nakikita ang suit na suot ko ngayon? Isa itong tailor, made suit ni Hermenegildo Segna. Alam mo ba kung magkano ito? Itinaas ni William ang ilan sa kanyang mga daliri sa kamay at iwinagayway ito sa mukha ni na Daryl at Lily.
Nagkakahalaga ito ng 700,000. Namamanghang napatingin ang lahat sa suit ni William matapos marinig ang mga sinabi nito. Napatigil ang mga babae at nainggit maging ang mga lalaki sa kanya. Napakagat ng husto sa kanyang labi si Lily. $1,200 nga lang ang nagastos niya para sa dress na ito. Maging siya ay hindi magagawang mangarap na magkaroon ng damit na nagkakahalaga ng 700,000. Naramdaman ni Lily na pinagtatawanan siya ng mga tao sa paligid na parang isang walang kwentang nilalang. Dito nag-blush ang napakaganda niyang muka. Nang biglang naglakad si Daryl papalapit kay William at hinawakan ng bahagya ang suot netong suit. "Nahihibang ka na ba?" Agad na nagalit rito si William. "Wala kang karapatan na hawakan ang suit na ito." Bahagyang ngumiti si Daryl at sinabing, mukhang ang damit na suot mo ang hindi nababagay para sa okasyong ito. Ang suit na ito ay dinisenyo ng kilalang Italian fashion designer na si Francisco Martin. Isang piraso lang ang kanyang ginawa na kasalukuyang nakadisplay ngayon sa Italian Fashion Museum. Kaya sigurado ako na isang replika ang suot mo ngayon. At hindi lang iyon hindi pa naging maganda ang pagkakareplika nito. Mayroong isang nakausling sinulid sa kanang bulsa ng iyong suit. Maaari mo na itong tanggalin ngayon. Kung tama ang computation ko nagkakahalaga lang ng $200 ang suit na iyan. Maging ang $1,200 dress na suot ng aking asawa ay mas makalidad kaysa sa suot mong suit ngayon. Siya nga pala, at ang inspirasyon pala ng suit na iyan ay nagmula sa kanyang ama na si Petrach na nagkaroon ng depresyon matapos malugi sa kanyang negosyo. Naramdaman niya na distorted ang mundo kaya ang stripes na makikita sa suit na ito ay sinadya niyang ilagay upang ipakita ang kanyang pananaw sa distorted niya ring realidad. Pagpapatuloy sa pagsasalita ni Daryl. Sa pagsusuot ng suit na iyan sa okasyong ito, hinihiling mo ba na malugi rin ang mga negosyong hawak ng mga lindon? Nakangiting sinabi ni Daryl. Hindi naging malakas ang kanyang pagsasalita pero mabilis pa rin itong narinig sa loob ng hall. Katahimikan. Napuno ng katahimikan ang paligid. Nagulat ang lahat sa mga binitawan niyang salita. Hindi sila makapaniwalang nagmula ang mga salitang ito sa bibig ni Daryl. Oo nga pala, hindi naging demanding ang asawa ko sa kanyang mga susuotin. Pero nabawi naman ito sa kanyang standard para sa isusuot niyang mga sapatos. Sunod-sunod na lumabas ang mga salita sa bibig ni Daryl. Ang mga heels na kanyang suot ay ang original na Worship of Crystal. Kung hindi niyo pa ito naririnig, maaari niyo itong i-research online. Ang Worship of Crystal? Original nga ito. Napakaganda pala nito sa personal. Nasasabik ang lahat na nag-usap-usap sa paligid. Matataas ang pinagmulang estado ng mga babae na nasa loob ng hall na ito. Kaya paano nilang hindi malalaman ang tungkol sa Worship of Crystal? Sapat na ang isang tingin para makitang original ang suot na pares ng heels ni Lily. Ito ang Worship of Crystal na nagkakahalaga ng 30 milyon. Kahit sino pa ang tanungin mo, walang kahit na sino ang tatanggi rito. Agad na naging center of attraction si Lily ng lahat habang pinauulanan ng mga pagbati at paghanga mula sa mga taong nasa kanyang paligid. Hindi maiwasang mapatingin ni Lily kay Daryl. Sa 3 taon nilang pagsasama, ito ang unang beses na naramdaman niya ang pagiging lalaki ng basurang ito. Pero paano nalaman ni Daryl ang lahat ng impormasyon na kanyang sinabi kanina? Ang pangalan ng Italian designer at maging ang naging impormasyon nito. Siguradong iilan lang ang nakakaalam nito sa mundo. Matapos mag-isip ng kaunti, naniwala si Lily na baka palihim ng sinearch ni Daryl online ang tungkol dito. Walang kabuluhan ng mga pinagsasabi mo, sabi ni William habang nakaturo kay Daryl sa sobrang kahihiyan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid.
nang biglang sampalin ni Samantha si Daryl. Naging malakas ang pagsampal niyang ito kay Daryl kaya agad na natahimik ang lahat sa sobrang pagkagulat. Anong pinagsasabi mo, Daryl? Humingi ka ng paumanhin kay William. Ngayon din. Walang awa na sinabi ni Samantha.